Talaga namang marami ang nalungkot sa pagpanaw ng sikat na mga awit na si Whitney Houston at kabilang na dyan ang isang tinatawag na impersonator. Handa raw siyang buhayin ang alaala ng kanyang idolo. Nakatutok si Aubrey Carampel. Simula 1989, ini-impersonate na ni Christopher Palma si Whitney Houston. Sa mahigit 2 dekada niyang panggagaya kay Whitney, alam na ni Christopher kung paano gagayahin ang itsura at pagkilos ng kanyang idolo. Yung face niya, hindi na mahirap kasi nga sabi nila talagang kamukha ko daw siya. Tapos maiinan pa sa makeup, madadaya eh. Lahat na talaga pag makeup, pwede mong dayain yung mga itsura nila. So ilang oras ka nagpe-prepare? 1 hour. Pagkatapos mag-makeup, nilagay na ni Christopher ang kanyang wig at nagsuot ng gown. At ilang sandali lang, kuhang-kuha na niya ang itsura pati ang kilos ng legendary diva. Dahil sa galing niya sa pag-i-impersonate, nakilala na siya sa pangalang Whitney na ibinansag na ng kanyang mga kaibigan. Sanay na sila sa akin ng Whitney nga yung ini-impersonate ko since 1989. Yun na, nakasanayan na nila akong tawagin Whitney kasi noon talaga payat, maitim, na kahit na walang masyadong ayos, kamukha ako daw si Whitney Houston. Merong mag-invite na mga impersonator, laging kasama Whitney Houston, di ba? So napagkakitaan mo talaga? Napagkakitaan ng gusto, nakatulong ng gusto sa buhay namin. Isa nga si Whitney sa labis na nalulungkot nang mabalitaan ang pagpanaw ng kanyang idolo. May ilang taon na rin niyang itinigil ang pag-i-impersonate kay Houston, simula nang tumamlay ang career ng singer. Pero ngayon, bubuhayin daw ni Christopher ang karakter niyang ito para magbigay ng tribute sa idolo. Gaya ni Christopher, ang magkaibigang makeup artist na sina Alvin at Dodong na aminadong fans din ni Whitney, nalulungkot din sa biglaang pagkamatay niya. Paulit-ulit nga nilang pinapakinggan ang mga hit song ni Houston. Sa ganitong paraan daw, mananatiling buhay ang alaala ng pumanaw na diva. Kahapon, nung bumabiyahe ako, tumugtog yung song niya sa radio. And then, after siguro mga 45 minutes, saka nabalita yung patay na siya. Parang I'm so sad to hear. Parang iyon yung in-idol mo pero wala na siya ngayon. Pinakinggan ko ulit yung mga kanta niya. Yun. So, parang nung pinakinggan mo yung mga kanta, parang nabubuhay yung alaala? Oo, parang nabubuhay siya kasi icon siya eh. Sa mga gay, icon talaga siya. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happening. Mga kapuso, hanggang sa mga sandaling ito, patuloy pa rin po yung impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona. May panibagong kaganapan po doon sa impeachment trial sa pagdinig mula sa Senado. Balikan natin live si PR Kanghel. Piano nangyari? Mike, bandang alas 6 na nga ng gabi nang humarap sa Senate Impeachment Court si PS Bank Katipunan Avenue Branch Manager Annabel Tiongson. At sa kanyang pagtestigo, sinabi niya na peke ang mga dokumentong ikinabit ng prosekusyon sa kanilang request for subpoena dito patungkol sa mga umano'y bank account ni Chief Justice Renato Corona. At matatandaan natin, Mike, no, na ang mga bank accounts na ito sa kwento ni Deputy or isa sa mga counsels for the prosecution na si Representative Reynaldo Umali ay inabot daw sa kanya ng isang little lady dito sa loob ng Senado. Hindi raw niya matandaan ang katauhan ng little lady na ito, kaya naman iniutos ng korte na i-produce ng Senate Sergeant at Arms ang CCTV para makita kung meron nga bang little lady na lumapit kay Umali at nag-abot ng mga dokumento ito. Pero kanina, ayon kay Majority Leader Senator Tito Soto, ay sa report ng Office of the Sergeant at Arms, walang nakitang little lady na lumapit kay Umali sa araw na kanyang itinukoy mula sa kanyang pagdating hanggang sa kanyang pag-uwi. Dahil dito, Mike, ay pinasasagot ni Senate President Juan Ponce Enrile ang prosekusyon at pinagpapaliwanag niya kung paano nangyari na nagkaroon ng ganitong klaseng mga dokumento ang prosekusyon. Pakinggan natin. We have the records of the CCTV of this building regarding the movement of Congressman Umali
and it does not show anybody meeting Congressman Umali in this building. So explain to us. Your Honor. You are ordered to explain to us in 24 hours. Bukod dito, Mike, ay pinadadala ni Senate President Juan Ponce Enrile doon sa branch manager ng PS Bank Katipunan Avenue ang mga original documents bukas para ito ay maikumpara nila. Mike? Abangan na lang natin ang mga karagdagang karaganapan. Maraming salamat, Pia Arcangel. Chika Minute! Kanya-kanyang plano na ang ilang Kapuso Stars kung paano nila ipagdiriwang ang Valentine's Day bukas. Para naman sa fans ni Alden Richards, good news! May chance na kayong makadate ang inyong idolo. Kung paano, alamin sa chika ni Kata Tibayan. Kabi-kabi laman ang mga taping at shooting. Hindi naman palalampasin ng mga Kapuso Stars ang ipagdiwang. Ang araw ng mga puso kasama ang kanilang mga special someone. Nanguna na riyan ang power couple na sina Ogie Alcacid at Regine Velasquez sa kanilang Mr. and Mrs. A Valentine concert. Pagkatapos ng concert, magtitipon-tipon raw sila magkakapares. Meron kaming small group of mga couples kami sa small group Bible study namin. Magkakaroon kami ng Valentine celebration. Si Dingdong Dantes naman ay may sorpresa para sa kanyang sweetheart na si Marian Rivera. Nandun po ako sa concert ni Kuya Ogie at ni Ate Regine sa Araneta. At pagkatapos noon, lilipad na kami papunta sa isang destinasyon. Secret daw kasi hindi niya sinasabi sa akin. Ang kakapanalong celebrity soul survivor na si Bentong Sumaya, may special blowout raw para sa best friend niya si Maybe. Di ba buffet? Buffet, i-date mo ba ako sa Valentine's Day? Oh, syempre naman, may pang meron na ako. Sure ka ha? Basta ang budget mo sa akin, 2,000 per meal. Ano to, buong week na. Yayain sana ni Dennis Trillo ang nililink sa kanya na si Bianca King. Pero dahil nasa bansa ngayon ang pamilya ni Bianca, mukhang may ibang plano si Bianca. Graduation/Valentine/birthday ng mom ko vacation. Kasi birthday ng mom ko sa Feb 17. Ang Valentine's Day hindi lang para sa mga may sweethearts. Si Alden Richards na 6 na taon ng single, may pa-contest sa Twitter para sa kanyang female fans. 10 maswerteng tagahanga niya ang yayain ni Alden para magkaraoke sa February 16. Magtatanong ako on Twitter kung ano yung mga tanong na pang Valentine. So kailangan nilang sagutin yun and then yung pinakamagandang sagot, pipiliin as one of my dates. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Di inaasahang nag-collapse o hinimatay ang Dabarkads kong si Pauline Luna sa gitna ng pag-host ng Eat Bulaga kanina. Sa segment na One for All for One sa Davao, halatang matamlay ang lagay ni Pauline. Nang simulan na nilang interviewin ang contestant, bigla na lang hinimatay si Pauline agad naman isinugod sa ospital para matignan ng doktor. Kwento ni Alan Kay, pagod sa biyahe, puyat at init daw ang sanhi kaya hinahimatay si Pauline. Nahimasmasan at maayos na raw ngayon ang lagay niya. Alas 2 ng madaling araw, nasa bahay ko na. Nakisabay sa akin papuntang airport. Pagdating ng hotel, natulog lang kami ng very, very light. Dumiretso na kami sa venue. Kaya... Kumain ba kayo ng almusal? At yan po ang ating mainit na chikahan this Monday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po mga balita ng aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.